May average na ngayon si Nikola Jokic na triple-double. 30 points, 13 rebounds, 10 assists, 56% sa field at 48% sa 3-point area. Nag-increase pa yung kanyang field goal attempts mula 17 per game noong nakaraan season, 20 per game na ngayon. Nasa 2 out of 4 pa siya sa 3-point area. Meron na rin si Nikola na 20 triple-doubles sa 5 straight pang game. Nagawa pa niya yon before 4th quarter. 10-3 pa ang Nuggets sa buwan ng January. Naging 2 games behind na lang sila sa Memphis at sa Houston. Ganong kabilis ang inangat ng Denver mula sa streak ni Nikola. Ang Nuggets din ang number 3 teams pagdating sa points per game. Sila yung merong pinakamababang attempts mula sa 3-point area. Pero sila ang number 1 team pagdating sa points in the paint. Dahil crucial ang stats na yon kung bakit si Jokic nagiging best player ngayon. Sila din yung number 1 team pagdating sa field goals na nasa 50%. Kumbaga may assurance yung mga player ng Nuggets na kasama nila si Jokic na makakascore at mataas yung percentage. Sa buwan din ng January, si Nikola nasa 28 points, 15 rebounds, 11 assists at 2 steals per game, 56 and 43% pa. 5 player din ng Nuggets ang nasa 50 hanggang 60% sa field bukod kay Jamal Murray na meron siya sa January na 19 points, 4 rebounds, 5 assists pero nasa 47 and 38%. Pero nag-complement pa rin naman siya kay Russell Westbrook. Base kay Westbrook, nabigyan siya ng pagkakataon sa Nuggets na maging Russell Westbrook pa rin. Yung hindi siya ginagawang shooter katulad nung iba. Wala ding reklamo si Aaron Gordon nung nawala siya sa starting unit. Hindi pa kasi 100% si Gordon, kaagaling pa lang niya ng injury. Mas nananalo din ang Nuggets kapag si Westbrook ang nasa starting 5. Nare-resolve naman ang bench scoring issue ng Denver kapag si Gordon ang nasa second unit. Ito kasi yung lagi sinasabi ni Westbrook, si Nikola ang best player sa buong mundo, pati na rin siguro sa mundo ng mga halimaw. Base kasi sa stats, si Westbrook kapag kasama niya si Nikola Jokic sa loob ng court, tumataas ang kanyang true shooting percentage, pati offensive rating. Kapag hindi naman kasama ni Westbrook si Jokic, bababa ang shooting percentage niya pero tataas ang defensive rating. Nung nasa Lakers pa si Westbrook, nasa 50% ang true shooting kapag kasama niya si Anthony Davis at si LeBron. Ang true shooting din yung advanced stats ng player efficiency base sa field goals, 3 points at free throws. Kapag wala naman si LeBron sa loob ng field or sa loob pala ng court, tumataas naman ang true shooting percentage ni Westbrook. Mula 50% nagiging 53%. Nag-battles pa ako dun. Nung nasa Clippers naman siya, kapag kasama niya si Harden, papatak siya ng 52%. Kapag wala si Harden, nasa 60%. Nag-average pa nun si Russell Westbrook ng 15.7 rebounds at 5 assists per game. Sa summary, sa lahat ng star player na nakasama ni Westbrook after ng kanyang Wizard stint, kay Jokic lang tumataas yung percentage niya. Kapag nawala si Jokic sa loob ng court, babagsak yung true shooting percentage ni Westbrook. Nag-a-average pa rin naman si Westbrook ng mataas kapag wala si Nikola sa mismong game. Meron siyang 15 points, 6 rebounds at 6 assists. 2-4 record nga lang ang Nuggets nun kapag wala si Jokic. Ilang beses nang sinabi ni Westbrook sa interview sa postgame na si Jokic ang best player. Hindi dahil sa magaling naman talaga si Jokic, kundi nagko-complement kasi siya sa player. Kahit si Aaron Gordon, ganun kasi ang nangyari sa kanya. Bumaba ang points per game ni Gordon, pero yung player efficiency tumaas. Sa Orlando Magic, nag-a-average nun si Gordon ng 44%. Pero pagdating niya ng Denver, bumaba ang kanyang points per game, pero yung percentage nasa 54% na. Kaya siguro din itong si MPJ hindi na mamasa dahil kapag kasama niya si Jokic, ang average niya 16 points, 6 rebounds, 1.3 assists, nasa 50% sa field. Kapag walang Nikola Jokic, meron lang si MPJ na 15.6 rebounds, 1.7 assists, pero nasa 44% na lang. Malaki din yung ibinabagsak.